Yan, magandang araw mga ka-DIY. Yan, may ginagawa pala ako ditong coin slot box. Kung makikita nyo, apat na to. Apat yung coin slot nya. Bali, ang gagawin ko kasi may kunting upgrade lang akong gagawin dun sa carwash. Kasi dun sa carwash ko yung nakalagay lang yun, shampoo at saka yung pressure washer. Ngayon ang mangyayari, dadagdagan ko ng blower saka tire inflator, yung tire inflator. Pero yung gagamitin kong tire inflator dito, yung malaking compressor. Ayun, dahil mayroon niya akong compressor, yun na lang yung gagamitin ko. Yan, nakikita nyo, apat. Tapos mayroon akong butas dito. Ito naman, ang magiging lang naman dito, yung yung label lang yan. Ang label. Lalagyan ko lang ng yan. Hindi pa ako nakapag-print ng ilalagay dito na sticker. Bali, yan, makikita nyo parang may uka. So, yan. Lalagyan ko rin siya ng ilaw. Sakto lang yan, yung isang putol. Yung isang putol kasi nito dito halos tatlong ilaw lang. Yan o, tatlong ilaw. Diyan yung putol. Hindi kasi pwede basta-basta kung saan-saan lang magpuputol nito. Kailangan dito sa may marka. Diyan yung putol yan. Kaya sakto lang yan, yung tatlong ilaw. Sakto lang siya dyan. Papasok yan. Tao lalagyan ng papel na may may label. Tapos itong acrylic, ito yung pagtatakip ko dito. Para basta-basta matatakip ng tubig. Tapos yung timer na gagamitin ko dito mga ka-DIY, tatlong 4 digit, tapos isang 1, 2, 3 ito. Yan, itong 1, 2, 3 ito. Itong 1, 2, 3 ito kasi may may siyang settings na seconds lang. Seconds. Pwede mong isit to kahit 30 seconds, pwede 10 seconds. Meron to. Ito kasi kaya 4 digit yung ilalagay ko. Yung mga oras kasi dito, yung pinaka minimum 2 minutes. Yung pressure washer ko 2 minutes yung oras niyan. At yun na hindi kayang dito. Hindi kayang i-settings. Ito kasi 99 seconds lang to. Yan, kaya hindi siya abot ng 2 minutes. 99 seconds lang to. 2 digit lang. Tapos ganun din sa blower, mahigit di ko pa sure, pero mga 2 minutes din to mahigit. Lalo na sa blower sa inflator. Kasi yung inflator alam naman natin hindi makukuha ng 2 minutes yan minsan. Lalo na pag dalawa yung kahanginan ng bawa motor, hindi kaya ng 2 minutes. Kaya kailangan mga 5 minutes. Okay lang naman yung 5 minutes. Kasi hanggat hindi naman niya ikakarga yun, hindi naman mababawasan yung hangin nun. Mga 5 minutes pwede rin seconds to. Tapos yung gagamitin ko sa inflator, yung panghangin ng gulong, gagamit ako ng solenoid valve. Meron ako dito 1/4.
1/4 sukat na itong solenoid valve. Kaya nga lang pinagpipilian ko pa kung ano, kung pinagpipilian ko pa kung itong 12 volts DC or ano, 220. 220 kasi ito magkaiba yung supply nito. Ayan o. Pero parehas lang yung PSI na kaya nilang i-handle mga ka-DIY. Parehas lang. Yun nga lang. Merong yun nga lang pagpipilian ko pa dito sa dalawa. Ayan mga DIY, bali ito yung sa tire inflator, yung panghangin ng gulong. Tapos ayan, ito pala di ko pa naikabit yung mga sensor ng coin slot. Ito pag binili kasi ito hindi nakakabit tong ano niya, yung trigger niya, nakakabit yan. Tapos medyo ito yung ginamit yung mga kadawi, medyo malaking transformer ni Alan yung ginamit ko kasi tatlo to. Ibali to kasi magiging hiwala yung supply ko dito. Gagamit ako dito ng power supply na kagaya ng ginagamit ko sa mga nakaraan na build ko. Ito transformer lang, yan, medyo malaki. Papakita ko yung diferensya dun sa isang maliit na ginagamit ko. Yan mga ka-DIY, ito yung maliit na transformer ni Alan. Yung diferensya niya. Bali ito lang, ito yung gagamitin ko dito sa tatlo. Lang. Tapos yung 5 digit ito ay yung 4 digits na timer, ito yung balot niya. Marami naman nakakalam na nito dahil matagal na sa merkado yung ganito. Mula nung mag-umpisa ko ng ano yung computer shop 2016, ganito na yung gamit ng timer doon sa ano ko, mga computer. Kaya matagal na sa merkado yung ganitong timer. Yun lang mga ka-DIY. I-update ko na lang ito sunod pag pinabit ko na doon sa car wash ko. Yun lang, konting upgrade lang. Kaya malaki itong box ko mga ka-DIY, kaya linakyan ko talaga, hindi compact. Kasi mas maganda yung malawak, lalo na pag ano, ganitong maraming ilalagay na timer. Ayan o, tingnan sa likod. Para pag mag-repair, ayan, naikabit ko na pala yung mga ano niyan, yan yung timer niya. Tsaka mapapansin nyo, nasa loob nyo yung ano, ayan, nasa loob yung mga display nya. Ayan, hindi ko na nilalabas yan. Ayan, kabisado ng mga naglilinis yan. Pag maiksi lang yung oras mo, alam nila yan kung mababa sa 2 minutes yung time mo. Alam nila yan, kabisado yan. Kaya kahit di na ilabas yan mga ka-DIY. Tapos yan, bali dito sa loob yung power supply, kabila ang gilid siguro ilalagay para ano, maluwag pa siya. Ayan, iba ang kagandahan pag maluwag yung ano, hindi compact. Pag mag-wiring ka dyan, maluwag. At saka pag mag-repair,
maluwag din, maliwalas. Hindi siksikan, hindi hirap yung kamay mo ipasok. Ito pa pala mga ka-DIY sa 123 to, may mga nagtataka dito lalo na sa mga nakaraang video. Bakit minsan di gumagana yung SSR o anumang kinakabit nila dito. Ito talaga mga ka-DIY, binabanggit ko lagi ito sa ano ko pag video, lalo na pag gumagamit ako nito. Itong 123 to na to, baliktad yung pagkalagay ng wire nito, yung color coding niya. Yung black, yun yung positive dito. Itong red, yun yung negative. Baliktad to mga ka-DIY. Kahit ano nyo to, tester nyo, baliktad yung polarity nito. Baliktad yung ano pala, yung polarity ng wire ng pagkalagay. Ayan. Bali yun lang mga ka-DIY. Medyo ayun lang. Medyo ano pa yung boses ko, maaga pa kasi tingnan nyo. Tingnan yung paligid ko. Ano, mababa pa ng ano ng araw. Ayan talaga yung ginagawa ko. Pag umaga bago pumasok, minsan sinisingit ko muna gumawa ng video. Pag gabi kasi kahit maraming ilaw, medyo madilim. Iba pag umaga. Kaya mga ka-DIY, yun lang. Baka ipakita ko lang yung drawing ng sa bagay, madali naman to yung diagram nito kasi parang ano lang naman to, pinagsama-sama mo lang parang isang, halimbawa kung alam mo na gumawa ng isang piraso, para pagsasama-samahin lang yun yung wiring, ganun lang yun. Yung supply yung supply na pinagkuhaan mo nito, doon din kukuha tong iba. Kaya isang transformer lang yung gagamitin. Pero lang yan mga ka-DIY. Yun lang.